Paano kung ang isang tahimik na lalaki ay tumindig laban sa pinakamakapangyarihang kaharian ng kanyang panahon? Ito ang kwento ni William Wallace, isang mandirigmang mas piniling mawalan ng buhay kaysa mabuhay bilang alipin. Noong ika-13 siglo, sakop ng England ang Scotland. Pinaghaharian ito ni King Edward I, kilala bilang Longshanks, isang hari na walang awa sa mga Scot. Bata pa lamang si William Wallace nang masaksihan niya ang pagkitil ng buhay ng kanyang ama at kapatid sa kamay ng mga sundalong Ingles. Dahil dito, ipinadala siya sa ibang lupain upang doon lumaki, malayo sa digmaan, malayo sa galit. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Wallace sa kanyang bayan. Hindi niya nais ang digmaan. Ang pangarap niya ay isang simpleng buhay: magsaka, magmahal, at magbuo ng pamilya. Dito niya muling nakilala si Moron, ang babaeng kanyang minahal ng tahimik. Dahil sa batas ng Ingles na prima nocta, kung saan maaaring angkinin ng lider ng hukbo ang bagong kasal na babae, kaya palihim silang nagpakasal. Isang araw, sinubukan ng mga sundalong Ingles na kunin si Moron para dalhin sa kanilang lider. Lumaban si Moron, at hindi inaasahan na aksidente ang isang sundalo at nawalan ng buhay. Nahuli si Moron. Sa harap ng buong bayan ay kinitil ang kanyang buhay bilang babala. Nang nalaman ni Wallace ang mga nangyayari, dito nagising ang galit sa puso niya. Hindi na siya ang lalaking tahimik at nangarap ng payapa. Dito na isinilang ang isang Wallace na mandirigma. Pinamunuan ni Wallace ang mga magsasaka at karaniwang tao para lumaban sa mga sundalong Ingles. Walang mangsapat na armas at walang pagsasanay, ngunit may tapang at galit sa pang-aapi. Sa lugar ng Stirling naganap ang laban. Isang grupo ng mga sundalong Ingles ang kanilang nilabanan at tagumpay nila itong naipanalo. Si Wallace ay itinanghal bilang tagapagtanggol ng Scotland. Ngunit hindi lahat ng kaaway ay nasa labas. Ang mga maharlikang Scot ay takot mawalan ng yaman at kapangyarihan. Tinaksila nila si Wallace. Sa kabilang dulo, nang nalaman ni King Edward ang nangyari sa kanyang mga tauhan, galit ito at pinuntahan ni King Edward at kanyang mga tauhan ang lugar ni Wallace. Ikalawang laban na naganap sa Falkirk, iniwan siya ng sariling mga kakampi. Natalo ang kanilang hukbo. Libo-libo ang nawalan ng buhay ng kanyang mga kasama. At si Wallace ay nahuli. Dinala siya sa London. Nakagapos, sugatan, ngunit hindi pinaghinaan ng loob. Sa harap ng publiko, pinahirapan si William Wallace. Hiniling ng hari na humingi siya ng awa. Ngunit sa kanyang huling lakas, sumigaw siya ng isang salitang gumising sa buong Scotland: Freedom! Tinapos ang buhay ni Wallace, ngunit ang kanyang diwa ay nabuhay. Pagkaraan ng ilang taon, ang Scotland ay muling lumaban at sa pagkakataong ito, nagtagumpay ang mga taga-Scotland. Natalo nila ang kaharian ng England at nakamit ang kanilang kalayaan. Maari nilang makuha ang buhay ng isang tao, ngunit hindi kailanman makukuha nila ang minimithing kalayaan.